Okay, good afternoon history buffs, history lovers. Welcome sa isang bagong episode ng History by Bike. And nandito tayo ngayon sa isa sa mga lumang districts ng Maynila or Manila. At ito yung Paco District. So pupuntahan natin yung mga historical spots na makikita natin dito. Pero bago natin simulan yung episode natin ngayon, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and mag-subscribe sa aking YouTube channel. And this is History by Bike, and our new episode is about the Paco District in Manila. So ito na yung unang pupuntahan natin ngayon, unang itinerary natin dito sa Paco Park. Dati siyang cemetery. Okay, natin pasukin. Daming mga estudyante ngayon. So yun siya, Paco Park and Cemetery. So decommission na siya ng cemetery. So wala nang paglilibing na nagaganap dito sa may Paco Cemetery. Yung mga national historical markers niya, merong isa na 1938. So Paco Cemetery, completed shortly previous to the cholera epidemic of 1820. 9 of the niches were donated by the City of Manila in grateful acknowledgement of the services of the Dominicans to the victims of cholera. The mausoleum of Governor General Ramon Solano y Lladeral is inside the mortuary chapel. The remains of the Filipino leader Dr. Jose Rizal y Mercado were interred here from December 30, 1896 to December 29, 1912. So after no 1912, minove na yung remains ni Dr. Rizal sa Luneta Park. Okay, so explore na natin yung Paco Park. Ito, tingnan natin yung sa gilid niya, yung mga niche. So meron pang mga lapida. May mga lapida dito na naiwan pa. So tulad nito, 30 June 8, 1901 siya namatay. So matagal nang walang nililibing dito. So decommission na siya ng cemetery. Alam ko wala nang labirin dito, pero meron pa rin mga lapid. Ito, merong medyo maganda-ganda. Agaton Araulio y Almistica, 4th of July 1909. Yun yung St. Pancratius Chapel. Siya yung mortuary chapel dito sa loob ng Paco Park. Familiar na apelyido Filipino. Doc D1 Tiburcio. So Don
Sa kaya siyang Don. 38 years old lang siya namatay. St. Pancratius Chapel. So meron nga palang casualty ng Philippine-American War na inilagak yung remains niya dyan sa loob ng St. Pancratius. At casualty ng Philippine-American War na yon ay walang iba kundi si General Henry Ware Lawton. So napatay siya ng mga puwersa ni General Licerio Geronimo sa Battle of Paye sa may San Mateo. Siya yung highest ranking na US General na naging casualty nila ng Philippine-American War, at dito nilagak sa St. Pancratius Chapel ang remains ni General Lawton. So mga ilang araw siyang nadyan, and then pagkatapos dinala rin siya sa US pabalik ng US Army Transport Thomas. So kung natatandaan nyo, yung Thomas din yung nagdala ng mga American teachers papunta dito sa atin noon. So yun yung barko na nagdala ng labi ni General Lawton pabalik ng United States. Titingnan natin dito sa likod. Alam ko ito yung mortuary ng mga bata, mga infants or mga bata na namatay noon. Spanish pa yung nakasulat. So kung mapapansin nyo, maliliit yung mga nicho sa mga bata. Yan El Nino. So bata yung nakalagay dyan, nakalagak na namatay. Malilit yung nicho. Ito batang babae, La Nina, 1908 siya namatay, 6 years old. Natin yung part kung saan yung temporary tomb ni Dr. Jose Rizal, yung likod ng St. Pancratius. Yan, so lalakad na tayo pupunta dun sa temporary tomb ni Dr. Jose Rizal pagkatapos niyang i-execute sa Bagong Bayan sa Luneta ng 1896 December. Ito na siya, bagong bust siya, masulat Jose Rizal the Mason. So alam ko 33rd degree Mason siya. So merong marker dito ng NHCP kay Dr. Rizal. A memorial from a grateful nation to Jose Rizal on the centenary of his death, December 30, 1996 ng Manila Historical Commission naman. Ayun yung nasa baba. So merong cross nakalagay 30 December 1896 yung date of execution ni Dr. Jose Rizal. Explore lang natin yung steps dito sa taas. St. Pancratius Chapel. Yara, meron mga kalapate. May nakikita akong kalapate. Ayan. So
Itong Paco Park ay dineclare na siya na under siya ng National Parks Development Council noong 1966. So nasaklaw na siya under sa pangangasiwa nila. So noong 1820s karon ng cholera epidemic. Hindi pa tapos ang Paco Park, Paco Cemetery, pero nilagak na dito yung mga naging casualties nung pandemic na yun. So nagkakaroon talaga ng mga epidemya ng cholera dito sa Maynila, at marami yung nasasawi. So isa to sa mga cemetery nung mga casualty ng cholera epidemic. So ito yung parang entrance nyo, yung mga acacia tree. So ilang taon na kaya yun? Ito tayo pumasok kanina. Ito, pwedeng tumawid yata dyan. Ito yung picture. Okay, so siguro babalik lang din tayo mamaya. Ba naman yung puntahan natin? Meron pa palang isang grave site dito na pwedeng puntahan, yung grave site ng Gomburza. So yun na yung last na puntahan natin dito. Then move on tayo, punta tayo sa may Plaza Dilao, and check out natin dun yung monument ni Dom Justo Takayama or Takayama Ukon. So siya yung Christian samurai na nag-exile siya dito sa Pilipinas. Grave site ng Gomburza. Marker ng National Historical Institute. The mortal remains of the three martyred priests, Fathers Jose A. Burgos, Mariano C. Gomez, and Jacinto R. Zamora, were buried in this hollow ground after their execution on 17th of February 1872 for complicity in the Cavite Mutiny. So na-implicate sila doon sa Cavite Mutiny. This marker was unveiled by His Excellency Fidel V. Ramos, President, Republic of the Philippines, February 17, 1998, on the occasion of the martyrdom of the three priests. Dito rin sila nakalagak. So na-execute yan sila ng Spanish government dahil dun sa Cavite Mutiny. Na-implicate sila dun. So yung grave site nila. So may nakita pa pala tayo isang artifact dito na galing sa Old Manila, panahon pa ng Kastila. Yung Carriedo water fountain, water system, kabilang siya dyan. So yung mga water fountains na yan, actually parang paggawa yan sa Scotland, dun yan ginawa. Tapos dinala dito, maraming examples niyan na kinalat sa Manila para dun kukuha ng malinis na tubig. Sa National Museum meron din yan, isang example niyan ng Carriedo water fountain. Okay, so magpapaalam na tayo dito sa Paco Park, and pupuntahan na natin yung Plaza Dilao, yung site ng mga Japanese refugees noong panahon ng kanilang self-isolation or sakoku kung tawagin nila, yung Tokugawa Shogunate. Ito nga pala, may isa pang historic spot dito sa Paco District, at walang iba kundi itong isa sa mga mansions ni Dr.
or President Laurel, Jose P. Laurel. Ayan, President of Jose P. Laurel, President, Second Philippine Republic, 1943-1945. So Japanese occupation, siya yung president natin. Ito yung lumang bahay. Dito siya. Meron pang mga markers dun sa loob, historical markers. Ayan. So maayos pa yung condition ng bahay. Na-discover ko lang din yan dito nung minsang nag-explore din ako nun sa Paco. Pero hindi ko pa nasisimulan yung channel. So ito yung bahay ng late President Jose P. Laurel. So originally built in 1861, this house was purchased in 1926 by Jose P. Laurel. He lived here for 29 years, 1926 to 1955, with his wife Pacencia Hidalgo and children. This property was inherited by his third son Sotero H. Laurel, who donated it to the Jose P. Laurel Memorial Foundation and spearheaded its restoration in tribute to his father, who served his country with dauntless courage, unwavering conviction, and selfless dedication. Inaugurated on March 8, 1998 by His Excellency President Fidel V. Ramos on the eve of the 107th birth anniversary of Jose P. Laurel and on the occasion of the Philippine Centennial, 1898 to 1998. Ito yung bahay. Ayos siya. Scaffolding yan. Baka magkakaroon ng restaurant niya. Okay, so puntahan na natin yung Plaza Dilao. Malapit na tayo doon. Okay, so alam ko at dito na banda yun yung papunta sa Plaza Dilao. And natatanaw natin yung stage 3 ng Skyway. Dating wala yan dyan. Pero yan, nandyan na siya. Natatakpan na niya yung view ng Paco Railroad Station. And yan yung Plaza Dilao. Lapitan natin. Libre naman yan dyan. Walang singil dun sa pagpasok sa loob sa park. Ayan yung Paco train station sa kabila. So natatabunan na siya nitong bagong lagay na Skyway Stage 3. So ayan na. Ayan yung Paco train station. So neoclassical na building yan. And nung Battle of Manila din, nagkaroon ng labanan dyan, laban sa mga kapon sa Amerikano. Merong dalawang Americans na nakakuha ng kanilang Medal of Honor sa pagkuha niyan nung train station. Tayo. So ito yung Plaza Dilao. Philippine-Japan friendship monument, nandun, ayun. Lapitan natin to. Ito yung statue ni Dom Justo Takayama Ukon. Parang merong nagkaroon ng recent na pag-aalay dito sa site. Ayan. Ayan siya. So tatakpan yung Japanese letters, writing. Ayan. So yung statue na to, meron siyang counterpart, similar statue or twin statue sa Japan din. So katulad niyan, merong stylized na cross na may or siyang sword. So ito yung marker, Lord Justo Ukon Takayama, 15
1652 to 1615. Siya yung leader ng mga expatriate na Japanese na nagpunta dito sa atin noon. So binan ng Tokugawa Shogunate ang religion Christianity sa Japan, and ang resulta kinailangang lumikas nina actually para siyang daimyo sa Japan. Kinailangan nilang lumikas doon kasama ng mga pamilya niya para makatakas sa persecution na nagaganap sa mga Christians. Tapos kapitan din natin dito yung isang monument. Ito 100th year anniversary of Japanese immigrants in the Philippines. Philippines-Japan Mutual Friendship Tower. We pray for a deeper relationship and ties between Japan and the Philippines. Mga names ng sponsors, Mayor Atienza at the time, mga iba pang leaders, Filipino and Japanese members, project coordinators Toshikazu Harada, Yuri Yoshida, PO3 Relator, PO3 Villamor, PO1 Mangsal, Foundation staff. And ito yung in Japanese writing. So meron pa isa. So ito yun, Philippines-Japan Mutual Friendship Tower. So ito na yung Plaza Dilao ngayon. Natatakpan na siya. Merong exit ba ng Skyway yan? Tatakpan na siya. Hindi na siya yung malawak na space katulad nun. Dito na yung Skyway. And then Paco train station. Ayan, ano na siya, advanced na yung deterioration niya. Ako lang kung pwede nating lapitan yan, pwede nating mapasok, pero subukan natin. Plaza Dilao. Ito nga pala, meron ding ano dito, inscription. Yan. So yan, tulad ng nasabi ko kanina, Plaza Dilao, Philippine-Japan's Friendship Park. So ito yun. Ito yung enclave ng mga Hapon noon nung panahon ng Espanyol, Spanish Manila. Dito sila naglagi noon. So malaking community rin sila ng mga Japanese. Okay, so dito lang muna natin tatapusin yung episode natin for History by Bike. And huwag kalimutan mag-like, mag-share, and mag-subscribe sa aking YouTube channel. And this is History by Bike, signing off from Plaza Dilao, Philippines-Japan Friendship Park in Paco, Manila. And thank you very much.